kinabukasan sasabihin, sir, nawala po yung offer ko. Ayan. Ganyan yung kadalasan na nagiging senaryo. So, ibig sabihin, wala pong specific date kung kailan maaaring tumaas, kung kailan pwedeng... Hold up. Hello. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan, so meron tayong natanggap na message or comment sa ating YouTube which is nagtatanong siya about sa ating G-Gibbs. So ang tanong niya, sir, i-clarify ko lang po, if my G-Gibbs say I have 3K minimum spend for 5, ibig sabihin po ba ay pwede akong bumili na worth 3K up to 5 times? Ayan yung tanong niya. Galing kay Odette Berano 7146 sa ating YouTube comment. So yung YouTube natin www.youtube.com/almontero. Okay. Miss Odette, ang sagot sa iyong katanungan, actually, pag sinabi kasi nating minimum spend, let's say ang offer sa'yo is 25,000. Pag sinabi nating minimum spend, from the word itself na minimum, ayan, ang paggastos ng ating G-Gibbs ay kinakailangan na hindi bababa ng 3,000 pesos. Okay, cleared na tayo sa minimum spend. So, ibig sabihin, kung yung binili mo ay 2,990, 2,999, below 3K, ibig sabihin, hindi mo magagamit ang iyong G-Gibbs. Kailangan 3,000 po pataas. Okay? Doon sa isang statement mo, spend for 5. Ibig sabihin po ba, pwede akong bumili 3 times up to 5. Ang ibig sabihin po ng 5 use, o di ba may nakalagay po dyan, 0 out of 3, 0 out of 5. So normally, ang nakikita ko na, base sa mga ini-screenshot sa akin is halos lahat out of 5 use na. So ibig sabihin yan, let's say you have 25K, tulad ng sinabi ko kanina, pwede mo siyang gamitin up to 5 times. Hindi porket minimum spend mo ay 3K lang ng 5 beses. So kung gagamitin mo or ganun yung gagawin mo, 15K lang yung magagamit mo. So ibig sabihin po ng 5 use, ibig sabihin, pwede mong hati-hatiin yung 25,000 hanggang 5 beses na ang paggastos ay 3K above. So hindi po siya pwedeng bumaba ng 3,000. Okay, let's say pwede mo siyang gamitin ng 4,000, 5,000, 9,000, so 18, tapos 3,000, 21, tsaka 4,000. Ayan, pwede yan. So, ano ba yung advantage and disadvantage sa paggamit lahat ng use ng ating G-Gibbs? So, yung isang disadvantage nito, since ang lahat ng G-Gibbs offer po kasi is nagbabase on how you use your GCash. So, ibig sabihin, ito po ay limited offer only. Anytime, pwede po itong mawala. So, ang daming sa aming nagme-message na, kunyari, sir, magpapatrade ako bukas. I have an offer of 50,000, 30,000. I-message ko po kayo bukas. Then, kinabukasan, sasabihin, sir, nawala po yung offer ko. Ayan. Ganyan yung kadalasan na nagiging senaryo. So, ibig sabihin, wala pong specific date kung kailan maaaring tumaas, kung kailan pwedeng bumaba ang offer natin sa G-Gibbs and worse, mawala. Ayan. Normally kasi, nagbabase po ang ating GCash, si GCash, base sa ating credit score, which is nagbabase yung pagtaas at pagbaba ng ating GCash credit G-score, ayan, let's say G-score, day-to-day basis yan, kung paano mo ginamit si GCash, kung paano mo ginamit siya sa transaction, sa pagbabayad ng bills, sa pay QR, and many more. Okay, normally naman, tumataas lang yung ating mga G-Gibbs or yung ating mga offer kapag tumaas yung ating credit score or yung ating G-score. And bago tumaas ang ating G-score, kailangan gamitin natin ang ating GCash sa pay QR, sa pay bills, and wag tayong mag-cash out na mag-cash out. Kasi ang ginagawa ng iba, sir, lagi naman na ma-maximize yung paggamit ng GCash ko, bakit hindi pa rin ako na-offeran? Bakit mababa pa rin yung offer sa akin? Hindi po ganun yun. Kasi merong mga time na ang ginagawa ng iba, magka-cash in ng 100K, magka-cash in ng 50K, then ilalabas din nila. So, bali wala rin yun. So, naging negative pa yun. Kasi, kinash in mo, ika-cash out mo din. Ang pwede mong gawin dyan, mag-cash in ka, then yung kinash in mo, ipangbayad mo ng bills. Mag-cash in ka, then yung kinash in mo, ilagay mo sa GSave. Mag-cash in ka, then yung kinash in mo, ipangbayad mo sa mga SM, sa mga QR. Ayan, malakas makataas ng G-score yung pagbabayad ng through QR gamit yung ating mga GCash. Okay, kay Ma'am Odette, dun sa tinatanong niya kanina, sana po ay naliwanagan kayo na ang minimum spend po ninyo ay nakalagay dyan. Kung magkano yung nakalagay na minimum spend, doon ka magsimulang yun yung amount na iyong
gagamitin. Then, yung sinasabi dyan na 0 out of 5 use, ibig sabihin po niyan, 5 beses mong gamitin, pwede mong gamitin ang iyong G-Gibbs. Ayan. So, ayan lang yung topic natin for today's video. Parang follow-up video lang to kasi normally naman, iisa lang naman yung ikot. Sasagutin lang natin yung mga tanungan ng ating mga subscriber. Okay? Ayan po ang ating video for today. Sa mga nais po sa aming lumapit na magpa-trade and gusto nilang maging cash yung kanilang mga G-Gibbs, G-Credit, meron din tayong Kwarta, SPay, Revi. Ayan. Marami tayong ino-offer. Through pay bills po, magagawa natin cash ang mga credit limit ninyo online na hindi maaaring gawing cash. Kami po ay maraming bills na nakahanda para sa inyo. Okay? So once again, I'm Alvin Almontero dito sa Almontero Tutorial. Hanggang dito na lang, mag-iingat po tayong lahat. Bye bye bye!